Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos naman ang kalagayan, no? Malusog ang ating pangangatawan, no? Sana natitiis din natin ang matinding init, no? Although paulan-ulan, siyempre, no? May mga siguro dahil na rin sa init 'yan, no? Kaya may mga pabugso-bugsong pag-ulan. At syempre, no, nais ko na rin samantalahin na batiin ng belated Happy Mother's Day, no, ang lahat ng mga nanay. No, maraming salamat sa inyong mga sakripisyo at sa inyong dedikasyon, no, para sa inyong mga anak. So ano ba mga kaganapan sa Barangay San Antonio nitong mga nakaraang linggo? No, so unang-una po, no, patuloy po ang Barangay San Antonio sa ating pakikisa sa iba't ibang activities ng pamahalaang lungsod ng Pasig. So unang-una po dyan ang LTIA, ang Lupong Tagapamayapa Incentive Awards. So syempre present ang Barangay San Antonio sa isinagawang activity para sa mga lupon sa buong lungsod ng Pasig. So bukod sa awarding, no, sa LTIA ay nagkaroon din ng back-to-back na skills enhancement workshop, no, and trainings, no, para sa mga lupong tagapamayapa, no, dito po para sa all 30 barangays of Pasig City. At syempre after nung naturang workshop, no, ay nagkaroon ng pag-award ng Certificate of Participation. At syempre, no, inawardan din ang mga best performing o top performing na lupong tagapamayapa sa buong lungsod po ng Pasig. So, of course, ang objective po nito ng activity na ito ay para ma-empower pa ang mga lupon, no? Madagdagan pa ang mga kaalaman ng lupon, lalong-lalo na sa mediation. At syempre, para mas lalo pang ma-inspire ang mga lupong tagapamayapa na galingan pa, no, ang ating pagtatrabaho at gayon din ang functionality ng mga lupon tagapamayapa sa mga barangay. So bagamat, no, hindi po pinalad ang ating barangay this year, no, but syempre, no, kami very happy na naging mostly compliant pa rin ang BSA pagdating sa mga indicators para sa LTIA. At syempre, ang aking pagbati din ng congratulations sa ating mga barangay na nanalo, no, o kinilala naman sa kanilang pagiging top performers, no, para sa LTIA para sa taong ito. So, syempre, ako ay nagpapasalamat. Syempre, sa ating lupong tagapamayapa, no, kina Sec Nixon Alferez, no, na talagang nagsusunog ng kilay, no, pagdating sa mga submissions and compliances ng ating BSA lupon. Syempre, nagpapasalamat din kami sa DILG na nag-facilitate nitong programang ito at syempre sa ating pamahalaang lungsod ng Pasig sa inyong walang sawang tulong at suporta para sa mga lupong tagapamayapa sa mga barangay ng Pasig City. At syempre, ang aming pagbati din po sa ating BSA-SK, sa ating Sangguniang Kabataan, no, na kamakailan ay naaprubahan na po ang kanilang 2024 annual budget. No? So, kamakailan nagkaroon ng pagdinig, no, o budget hearing, no, para kanilang mailatag, maipresenta ang kanilang mga proposed na activities at ang kaukulang budget nito, no, para po sa taong 2024. At isinagawa po ang naturang pagdinig dito sa ating BSA Multipurpose Court na kung saan ang nag-facilitate mismo ng budget hearing na ito ay ang ating Pasig City Council, no, in particular, no, ang ating kaibigan, no, si Consi Maro Martires, of course our very own Consi Kiko Rustia, at ang ating SK Federation President si Consi KC. So again, no, maraming salamat at hindi nyo na masyadong pinahirapan, no, ang aming SK, bagamat alam kong pinaghandaan naman nila, no, ang naturang budget hearing, no, ang kanilang presentation, no, maganda ang kanilang naging presentation. So again, no, since na-approve na, no, ang challenge na ngayon para sa ating SK is to further implement na, no, ang iba't ibang mga programa nila para sa taong ito. Alam ko nung flag raising nabanggit na rin ni
SK Chairman Justin, no, na pinaghahandaan na rin ang ating sports league, no, at pagkatapos niyan, no, meron ding team building para sa youth. So again, congratulations, no, sa ating BSA SK, no, led by SK Chairman Justin Garde, at gayon din sa kanyang mga SK Kagawad. At syempre, ang aking pagpapasalamat din sa BSA Council na talagang full support, no, nanood ho talaga kami, no, nung kanilang naging pagdinig, at very proud kami sa ating BSA SK. At syempre, sa ating City Council, maraming salamat din po sa inyong pagpasyal sa aming barangay, at gayon din sa inyong pagbibigay, no, ng approval sa proposed budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay San Antonio. At syempre, no, speaking of our SK, no, kamakailan nagkaroon sila ng collaboration, no, isang magandang activity. Ito po yung ating free anti-rabies vaccination and microchipping, no, in collaboration with the Veterinary Services Department of Pasig. So again, nakakatuwa, no? This is our first schedule ng ARV at microchipping sa ating barangay para sa taong 2024. And very overwhelming, no? A total of 98 na dogs and 63 na cats ang nag-avail nitong ating free anti-rabies vaccination, no? Karamihan sa kanila meron na ring microchipping, pero nakita ko, no, yung ilang mga pets na hindi pa naka-avail ng microchipping ay nag-avail na din. So again, maraming salamat sa mga fur parents na nakiisa, no, at tumangkilik sa programang ito. At syempre, no, again, ang aming pagbati sa inyo dahil bahagi ito ng responsible pet ownership, no, na ating pinopromote sa ating barangay. And yung pakikiisa nyo po sa programang ito ay pagpapakita na kayo ay responsible pet owner. So again, maraming salamat sa ating BSA SK, kina SK Chairman Justin Garde, of course, sa mga SK Kagawad, no, na talagang tulong-tulong, no, para maisagawa natin ng maayos ang activity na ito. Syempre sa ating Veterinary Services of Pasig, no, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtulong, no, sa Barangay San Antonio. At syempre sa ating BSA workforce na tumulong din po sa ating SK para maisagawa po ng maayos ito pong naging programa po natin na ito. At syempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating alagang BSA para po sa ating mga mahal na lolo at lola, no? So ang ating senior citizen program, no, mga benefits po natin ay patuloy po 'yan, no, at patuloy nating ini-implement, no, sa buong taon. So again, recap lamang or ma-run through lamang po natin ilan sa mga serbisyo at benepisyo ng ating mga mahal na BSA senior citizen. Syempre, andyan ang ating mid-year cash gift, no, na 1,000 pesos sa ating sa bawat isang senior citizen ng San Antonio. So malapit na pala ito, no? Sa June na yan, no? So antabayanan niyo na po yan. Siyempre, tuwing Christmas, no, meron naman tayong Christmas cash gift na 500 pesos naman po. Gayon din, no, bukod sa Christmas cash gift, meron din tayong handog na 10 kilong bigas, no, sa bawat senior citizen. Siyempre, andiyan din ang ating regular na paghahandog ng simpleng birthday gift packs, no, sa ating mga lola at lolo. At siyempre, no, ito very relevant ngayon, no, yung nonagenarian, no, yung pag nag 90 years old, nakakatanggap po ng 5,000 pesos mula sa barangay. At sa mga centenarians naman po, pag kayo umabot na ng 100 years old, ay may additional 10,000 pesos naman po mula sa ating barangay. So karagdagan lamang ito, no, from the city government and national government. Syempre may natatanggap din ang ating mga nonagenarians and centenarians. Syempre, no, meron din tayong funeral assistance, no. Ang city government meron din funeral assistance. So tinapatan na rin natin, no, meron na rin ang ating barangay na 5,000 pesos na funeral assistance naman po. At syempre, no, ang aming patuloy din po na pag-promote ng ating inilunsad o inilabas na BSA Seniors
fun book. So ito pong ating senior fun book ay kung tawagin po namin ay ang Magaling Ako Senior Fun Book. So ang objektibo po nito no is basically brain exercise. Ayan, yung tampok sa ating fun book ay ang iba't ibang mga puzzles, no? Merong adult coloring, diba? Meron din mga ilang mga games no na kung saan nasi-stimulate ang brain ng ating mga lola at lolo para ma-maintain no ang pagiging sharp at listo, syempre, no. So, bahagi po niyan, ating pag-promote ay ang ating pag-produce din ng ilang mga promotional videos. No? So, meron po tayong ginawang 2 videos. First, tampok po natin ang siyang may akda no, ng ating senior fund book, si Marty Garland, na isang residente po ng barangay San Antonio. No? At syempre, na-share niya rin ang inspiration no, para sa paglikha po natin ng senior fund book para sa mga senior citizens. No? Dahil siya mismo no, ay ginamit po niya itong fun book o yung exercises na ito para sa kanyang mother. No? So, in spite of having yung dementia, no, nakita niya yung benefits no, at talagang naging mas lalong sharp ang kanyang nanay no, in spite of having dementia. Siyempre, sa ating second episode ay tinampok naman po natin ang isa sa ating mga most loved no, ng mga senior citizens, si Tita Sylvia Urbano, no, isa sa mga very active na senior citizens dito po sa ating komunidad. At syempre, na-share niya rin, no, nakwento niya sa atin ang how nice no, itong ating nalikha na fun book at particularly yung adult coloring, which is her favorite part. So again, no, dun sa video may konting kulitan, no, kasiyahan no sa ating naging talakayan. At syempre no, ginawa rin natin ang ilang mga challenges, no. Meron pang tumpak no na kung saan ay makita natin yung paano ma-stimulate no ang ating mga brains through these exercises. So again, you may watch these vlogs no para mas lalo nyo pang malaman ang mga nilalaman nitong ating senior fun book. At syempre no sa ating mga interested na lolo at lola no ng Barangay San Antonio no, please do coordinate with our office no, pwede through our social media accounts or through our senior citizen action officer si April De La Torre para makakuha po tayo ng ating free copy ng ating Magaling Ako Senior Fun Book. At syempre sa Barangay San Antonio, no, tuloy-tuloy din po ang iba't ibang pagbisita no, sa ating barangay. No, so unang-una po, no, nagkaroon ng lakbay-aral no, dito po sa Barangay San Antonio. At ang lakbay-aral po na ito ay mula sa ating mga kaibigan, mula sa Barangay San Isidro, Angono, Rizal, led by Cap Joey Calderon and Council. So sa kanilang pagbisita nila Cap Joey, syempre ang kanilang pakay no ay ma-witness nila ang ating best practices pagdating po sa DRRM or sa Disaster Risk Reduction Management. So syempre pinasyal po natin sila sa ating command center, no, sa ating headquarters, no, ang ating DRRM headquarters sa kung saan ay nakita rin nila ang ating mga kagamitan, mga sasakyan at iba pang mga life-saving equipment no, na gamit ng Barangay San Antonio. At syempre, mas mahalaga po dyan ay ang ating naging talakayan no, dito sa ating tanggapan. Kasama natin si Kagawad Melvin Villaruz at si Architect June Sistoso no, para maipakita natin no, ang iba't ibang mga methods no, na sinusunod o ginagawa ng Barangay San Antonio pagdating sa disaster preparedness. Sabi nga namin, you know, mahalaga diyan yung principles no ay masundan natin no sa disaster preparedness no. Hindi naman mahalaga yung pagbili ng mga mamahaling gamit kaagad. Ang importante po yung ma-lay natin ang foundation at maitaas natin ang awareness ng komunidad pagdating sa disaster preparedness. So again, ang aking patuloy na pag-anyaya no sa ating mga kapwa LGUs no, na nais din pong makita no ang ating best practices. Hindi lamang po
sa disaster preparedness, kundi sa iba't ibang aspeto din ng governance dito po sa Barangay San Antonio. Always welcome po kayo sa aming barangay. So, syempre, ang aking pagpapasalamat sa ating buong BDRRM team, of course, led by Kagawad Melvin Villaruz. At syempre, aking pagpapasalamat kay Cap Joey at sa kanyang konseho sa Sangguniang Barangay ng San Isidro. Maraming salamat at always welcome po kayo sa Barangay San Antonio. Syempre, nais ko na rin batiin ang Barangay San Isidro ng isang happy fiesta mula sa inyong mga kaibigan mula sa Barangay San Antonio, Pasig City. At syempre, nagkaroon din tayo ng isang outreach program. Kami nagpapasalamat sa Datamatics, isa sa mga tanggapan or offices na matatagpuan dito po sa Barangay San Antonio. So technically, taxpayer po natin. Maraming salamat sa inyong isinigawa na outreach program or Labor Day Appreciation Activity, na kung saan ang napiling beneficiary ng Datamatics ay ang ating mga BSA street sweepers and ang ating clean and green personnel, ating mga gardeners, na kung saan ay naghandog sila ng hot meals, grocery packs, first aid kits para sa ating mga barangay employees from our clean and green department. At bahagi po ito ng kanilang pagpapasalamat sa ating mga street sweepers, mga gardeners, sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Hindi rin biro ang ginagawang trabaho ng ating mga sweepers, mga gardeners, lalong-lalo na itong klima na ganito. Talagang challenge po sa kanila ang kanilang trabaho during this kind of weather. So again, maraming salamat sa Datamatics, sa inyong pagmamalasakit, sa inyong generosity. At gayon din ang aming patuloy na paghikayat sa ating mga stakeholders, mga establishments dito sa ating barangay na always welcome po kayo sa Barangay San Antonio para sa inyong mga outreach activities o mga CSR activities na nais isagawa. At syempre, i-share lang din po namin, naging very successful din po ang isinagawa na team building workshop para sa ating mga mahal na barangay employees. So again, itong team building ay sinasagawa naman namin every year, every summer. At syempre, ang Barangay San Antonio ay hindi rin nagpahuli. Para naman mabigyan ng chance makapag-relax ang ating mga employees. Wag lang mag-relax masyado, syempre. Pero bukod dyan, ang pinaka-importante ay ang na-practice natin ang teamwork, camaraderie, yung ating pagmamahal sa ating trabaho, pagmamalasakit sa ating trabaho, and of course, yung mabigyan natin ng halaga ang ating sarili, yung role natin, no matter how big or small yung ating role dito sa ating barangay, mahalaga pa rin po yan. Dahil, again, isang bangka lang tayo, diba? Para isang daloy, isang agos lamang tayo. So again, nagpapasalamat ako sa ating main facilitator ng ating workshops, ng ating team building workshop, ang Bagong Ilog Christian Fellowship, na kung saan ay naging very enjoyable din, kanilang mga activities, mga games na isinagawa. Gayon din sa ating mga naging games and talent show. Meron pa tayong talent contest na initiated also by our barangay employees. So syempre okay, nagpapasalamat sa ating barangay workforce, sa inyong pakikiisa dito sa ating naging team building. Syempre sa ating punong abala, ang ating logistics team, ang Green Team led by Miss Annalyn Soropia. Maraming salamat sa iyo. Syempre sa ating iba pang mga partners bukod sa BICF, nandiyan din yung ating naging live entertainment, yung performances natin during our fellowship night. Maraming salamat po sa inyo. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating buong workforce, and again, we look forward sa ating magiging team building workshop sa susunod po na taon. And mga kabarangay, okay, a few reminders, important announcements po para po sa inyo. So unang-una po, ang ating pagpapaalala po sa ongoing na PWD validation. So nananawagan po kami sa lahat ng ating PWD card holders
dito po sa Barangay San Antonio. Ongoing po ang ating validation, no, hanggang 4 p.m. No, itong araw po na ito. Siyempre, andyan ang ating mga kaibigan mula sa Pasig City, PDAW, no, PDAW office. And again, ang validation ay mahalaga. No? Bakit? Para po ma-update, no, ang database ng ating pamahalaang lungsod. No? Dahil syempre, magiging basihan nila ito sa mga benepisyo na kanilang maiahandog para sa ating mga PWD cardholders. So alam na rin naman po natin ito, no, yung mga PWD cardholders na kabarangay natin, no, na ang mga cards ay merong validity, no, nag-expire din ito. So kinakailangan malaman kung updated ito, no. Siyempre may mga ilan na maaring PWD kayo ngayon, pero in a couple of years ay gumaling din naman kayo. So technically hindi na kayo qualified to be a PWD card holder. At syempre, no, most importantly, hindi naman nangyayari sa atin, pero alam ko nangyayari sa ibang LGU, nagiging problema nila, yung proof of life. No? Kasi may iba, no, na kumiklaim pa ng kanilang benefits, pero wala na pala. So again, no, yun po ang kahalagahan nito. So sana po makiisa po tayo. No? Last chance na po natin today. At sana po ay i-make sure po natin na kumpleto ang ating mga requirements. No? I-assist naman po kayo ng ating mga barangay staff din na assigned dito sa PWD validation. At gayon din, no, yung ating mga kaibigan mula sa PDAW will always be ready to serve you, no, and help you sa inyong validation process. And last but not the least, no, aming pag-anyaya po sa ating mga kabarangay to please join our monthly free art workshop, ang ating BSA Sining Galing program. No? Medyo napa-advance po siya ngayon by 1 week. No? Dahil nais namin for the month of May ay maging parang Mother's Day celebration naman po natin. O magkaroon ng Mother's Day theme. Ito ang ating Sining Galing program para po sa buwan ng Mayo. So again, inaanyayahan po namin kayo this Saturday, May 18, from 9 a.m. to 11 a.m. sa Emerald Avenue pa rin po. So ang ating guest artist ay isang book author na si Miss Maloy Salumbides. No? Si Miss Maloy is a friend also of Bagong Ilog Christian Fellowship na talagang collaborator po ng BSA. And we do look forward sa ating mga activities na gagawin. No? Ang storytelling, bracelet making, at syempre, no, hindi mawawala ang inspirational talks, no, na kung saan ay syempre ma-highlight ang kahalagahan ng motherhood. So again, this is open to all ages, no? Walang pinipiling edad, no? Pero again, no, sana ang ma-highlight natin na makapunta, no, this coming Saturday ay ang ating mga nanay, gayon din kasama ang kanilang mga chikiting. So magkita-kita po tayo, no, this Saturday para po sa ating BSA Sining Galing program. And of course, sa ating mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya sa inyo pong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga mahal na barangay employees, our barangay council, the SK Council, our social media team, no, sa ating mga benefactors, mga donors natin, mga collaborators. Maraming salamat po sa inyong lahat. And most importantly, sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay po natin, sa mga netizens po natin, no, for always being very active, no, dito sa iba't ibang mga kaganapan dito po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang iandog po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy po tayong magdasal, no? Nadidinig ko rin, no, marami na ring mga prayer offerings, no, para sa weather, no? Talagang pinagdarasal na ang pag-ulan kahit papano dahil sa sobrang init na nga po ng panahon. So huwag mo mawawala ang ating pananampalataya. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.